Good morning, and for today's video ay magkakabit tayo ng in-order natin or binili natin na armrest and install natin siya sa gitna ng passenger seat and driver seat. So buksan lang muna natin itong parcel. So ito yung laman niya. Ito yung magiging base niya. Nakapwesto to doon sa second row. Tapos ito yata yung pang slide niya, pero check pa natin mamaya. Tapos ito yung pinaka armrest niya. So leather to, gosh, for sure hindi ito yung original na leather. Tapos merong 4 na USB port sa likod, so pwede na mag-charge yung mga nakaupo sa likod. Kailangan lang ng cable. Tapos may bulsa dito. Ayan, bulsa ulit. USB port na kakabitan para, ang alam ko, para magka-power to, tong likod. So kakabit to sa harap. Tapos ito yung loob niya. Ayan, tapos pwedeng lagayan ng cards or maninipis na bagay. Tapos ito yung pinakabulsa niya. Ayan. Tapos meron siyang kasamang USB cord. Tapos screws. Tapos for reference lang kung ano yung kasya dito, meron tayong milk cone na 80 grams. Ayan siya. Pag nakahiga, may ganyan pang space. Tapos di siya kaya ng pa-lengthwise eh. Ayan. Yung taas niya, ganyan kalalim. So kabit muna natin. So sa pag-install, unahin nyo tong base niya. Nasalpak nyo lang tong part na to dito. So mawawala na to, tong bulsa na to. Wow, kailangan natin i-forward yung seat. Or hindi. Medyo tumatama to. Naka-atras kasi itong passenger seat compared dito sa driver seat. Sa driver seat sakto lang, sa passenger seat kasi pag nilagay yung armrest na tama na yata. Pero sige, try muna natin. Slider nya, kaya mukhang kailangan na nga natin i-forward yung passenger seat. Forward muna natin. Tapos yan, para hindi tumama. Tapos meron siyang kasamang screws dito siya, 4. Sayang space dito, na-realize ko lang ngayon. Pwede pa siyang bulsa eh. Sana nagkaroon ng bulsa dito. Ngayon, i-slide lang natin ito, yung pinaka-armrest niya dito sa base. Yun. So, push lang natin. Alam ko dapat pwede pa ito eh. Tumatama sa seatbelt. Try nga natin forward pa. Yan. Pinorward ko muna yung seats kasi ito, may kasama siyang ganitong plastic. Lalagyan natin dito as lock. Yan. Tapos ngayon, pwede nyo na siyang atras. Medyo matigas pa nga lang siya.
Try natin pumesto sa harap. Tingnan natin kung saan siya okay na nakapwesto. Pero ito ulit yung mga bulsa niya. Sa lagayan ng drinks. Tapos lagayan ng kung ano ito. Pwedeng coins. Tapos ito yung USB port niya. So nakabit na natin. Tinetest ko lang yung cable niya kung mag-work. So naka-start yung sakyan. Tapos may nakakabit na wire. Pakita ko mamaya sa inyo sa harap. Pero ayan, may nakakabit na wire papunta dito sa harap. Ito yung wire. Ayan. Tapos nakasaksak na yung USB dito sa likod. Tapos Android na phone. Ayan, charging siya. Ipat natin sa ibang port. Ayan, charging. Kabilang port. Pasensya na, medyo maingay lang. Merong nagpapagawa ng bahay malapit. Ayan, charging. Charging. So, okay naman lahat ng port. Dito na tayo sa harap. Tapos, ito yung port niya. Ito, yung cable na to. Papunta dito sa harap. Ayan. Ito yung armrest. Tapos, sa harap kasi merong tatlong cable. Isa na pinagsalpakan natin. Tapos, meron pang dalawa. So, tatry ko lang din kung mag-work. Ayan, charging yung isa. Tapos charging din yung isa. So bali total niya is 7 ports. Pero yung isa gagamitin mo as power supply niya na nakabit sa mismo sasakyan. So magagamit mo ay 6 ports para sa charger. So quick review tayo bago natin i-end yung video. So itong armrest na to is naka-forward to, pero as of now, ang setup niya is nakasagad sa likod, and baka ito na yung maging permanent niyang setup. Di ko na siya gagalawin. Sabihin ko yung reason mamaya pag nasa harap na tayo. Tapos, since nakasagad siyang likod, medyo kumain siya ng space. Ito lang kasi yung space niya dati pag stock. Itong part lang na to. Ngayon, dito natin siya sinalpak yung bulsa dito. So, ito yung body ng armrest, tapos ito yung pinaka armrest niya. Meron siyang parang siguro 2 inch nakatras sa likod. Ngayon, pag nakasagad sa likod, medyo kakain siya ng legroom. Ayan. Pero para aware lang kayo. Kasi kung wala kayong armrest, ito lang yung kakain ng space dyan, tumbol sa dito. So yun yung sa likod. Punta tayo sa harap. Dito na tayo ngayon sa harap. Medyo maririnig nyo lang yung sasakyan kasi nagbuhay ako ng aircon tsaka ng makina dahil mas maingay sa labas. May nag-grinder. Pero yan, balik tayo sa armrest. Ang reason kaya ako siya sinagad sa likod kasi kapag finorward nyo pa siya, babangga siya dito sa lock ng seatbelt. Ngayon, pag bumangga siya sa lock ng seatbelt, kailangan mong i-forward yung upuan mo. Ngayon, ang problem nun sa akin, ito yung pwesto ng upuan ko kapag nagda-drive. Ngayon, pag finorward ko yung upuan ko gawa ng armrest, hindi na siya comfortable. Kaya, mas minabuti ko na lang na isagad na sa likod. Ngayon, ang problem, pag sinagad ko yung upuan ko sa likod, tatama na tong lock dito sa armrest. Tingnan nyo yung mangyari. Yan. Nakita nyo, umangat siya. Though, kahit umangat siya, hindi naman siya yung natatanggal. Ayan. Pero balik natin sa tamang pwesto ng pagdadrive ko. Ayan, yun yung nakita kong problem sa kanya. Tapos, same din kapag dito din sa passenger seat. Kapag yung passenger seat nyo is nakasagad sa likod, tatama din siya. So, aangat din yung armrest. Pero kung naka-forward naman or hanggang gitna, wala naman siyang problem. Kapag ito nakasagad to ng baba, kasi pwede mo to itaas eh. May parang i-click ka lang dito ito. I-click mo lang yan. Tapos aangat na siya. Ayan. Nakaangat na siya. Tapos nagka-space dito sa likod. Pakita ko ulit na nakababa. Ayan siya. Pag nakababa, walang space dito. Tapos nakalapat sa base. Pag inangat nyo, ayan. Nagka-space dito. Tapos umangat siguro ng 1 inch. Ngayon, kapag nakababa to, tapos naka-handbrake kayo, ayan, kita nyo, medyo itong part, medyo sa wrist, itong part na to, tumatama na sa armrest pag naka-handbrake. Though, abot naman.
Pero unlike nung wala nito, mas maayos mo siya mahawakan. Mas comfortable hawakan yung handbrake. Pero kaya pa rin naman abutin na yan. Tapos, para sa akin, nakababa to nakababa ngayon. Pag nakababa siya, medyo mababa siya para sa akin. Medyo nakabaksak yung isa kong balikat para lang malapat ko yung braso ko dito. Ngayon, kapag inangat natin siya, yan, nakaangat, pantay na yung balikat ko. Comfortable na siya patungan. Tapos, saktong-sakto lang dito sa shifter. Ang problem is yung handbrake. Mas mahirap na siya hawakan. Ayan. Kasi mas mataas na yung armrest. Kapag mag-handbrake, kapag kailangan nyo mas hawakan na maayos yung handbrake, kailangan nyo siya ibaba. Tapos, saka kayo mag-handbrake. Try nga natin. Tanggalin natin. Ayan. Angat. Okay naman. Kapag nakataas, baba natin. Kahit pagbaba mahirap. Ayan. Tapos taas. Pag taas kaya naman pero ayan, hindi ko na nahawakan ng maayos. Unlike pag nakababa na ganun yung hawak. Yung laman naman niya, ito maliit lang. Ito wala tong spring. Automatic lang yung babaksak pag ano. Nag-hold lang dyan kasi sakto dito sa gitna. Naiipit kaya hindi siya babaksak. Tapos, ito, manipis lang siya. Pwede siyang lagyan ng mga cards, RFID. Ito, credit cards ko. Yan, kasya. Parang ilang card ba to? 8 na cards na magkakapatong. Tapos may lagayan. Kasya siya. Yan. Tapos, may lagayan pa dito. Ito yung pinakita ko na kanina. Pero papakita ulit natin. Ayan. Sliding to, pa-slide siya. Ayan. Pa-slide. Yan. Yan. Phone. Kasya pa din. Yan. Try natin yung phone dito. Yan. Kasya yung phone. So, yun lang naman. So far, okay naman siya. Gagamitin ko. Hayaan ko nandito lang. Siguro ang papalitan ko lang is yung cable. Hanap ako ng mas mahabang cable para mapadaan ko siya dito sa ilalim. Unlike na ganito, nakakalat siya. Kung gusto nyo bumili, lalagay ko yung link sa description. 1K yung presyo no itong armrest. Kung tatanungin nyo rin kung maalog ba siya, ayun yung alog niya. Itong part na taas maalog, pero yung pag yung sa base na part, nakikita masyado eh. Ayan, steady naman yung base niya. Yung taas lang, itong takip. Ayan, maalog talaga siya. Pero kung ito yung hahawakan niya, ayan, hindi naman siya ganun kaalog. So yun lang, drive safe and peace.